my beloved Boss Mike Cervera. Inagawan ng mikropono sa videoke bar, nauwi sa saksakan. Ang sanay masayang kantahan lamang. Ang depensa ng suspect sa akin. Mga kababayan, masayang kantahan lang, nagsaksakan. Ibang klase, no? Diba? Ibang klase. Oo, dapat si Pangulong Bongbong kasi eh. Alam mo, si Pangulong, kung pwede ko lang palitan, mga kababayan eh, papalitan ko. Ha? Oh, mga kababayan, oh, 544 lang daw yung nag-like. Oh, kita nyo to. Mga kababayan, ha, maging aral, ha. Nagkakantahan lang, kita nyo, magbabagong taon pa naman. Ano nangyari? Nagsaksakan. Eksklusibong pagtutok. May gumitna pang babae noong una para awatin ang gulong sumiklab sa labas ng videoke bar na ito sa Pasig. Pero hindi nagpaawat ang isang lalaki at agad niyang inundayan ng saksak ang kanyang kaharap. Nako, kita nyo mga kababayan, ano? Kita nyo? Ha, maging kalmado lang kayo mga kababayan. Huwag kayong magpapadala sa init ng ulo. Tulad ng mga DDS na tanga, nando doon sa may Japan. Nagwawala sila. Parang ganito mga kababayan, ano? Agad na tumakbo para tumakas ang suspect. Walang nagawa ang mga tao sa paligid habang ang biktima ilang segundo pa bumagsak na sa semento. At yan, patay mga kababayan. Patay. Ganyan mga kababayan, ano? So, maging ano lang ho kayo. Ha? Maging kalmado. Huwag pinapairal yung init ng ulo, mga kababayan. Alam nyo, ha? Oh, baka akala nyo, masarap ang buhay sa kulungan. Mga kababayan, ako, mahirap ang buhay sa kulungan. Unay, nalagutan na rin ng hininga. Kita nyo, patay. Patay na mga kababayan. Ha? So, nakikiramay na lang tayo rito. Oh, yan lang yung ano ko. Ha, mga kababayan, maging kalmado kayo, lalo ngayon maraming happenings. Kantahan, pag nasayaran ng alak yung lalamunan ninyo, dapat diretso sa tiyan, huwag niyong paakyatin sa utak nyo. Kasi marami dyan mga kababayan. Abay, biruin nyo, uminom, hindi sa tiyan dinala sa ulo. Ano nangyari? O yan. Diba? Asunto. Kulong. Oh. Sira ang buhay nyo mga kababayan. Pwede namang, sige, kayo na magaling, ganon. Diba? Kayo na magaling, ganon. O, kayo na yan. Ganon mga kababayan. May mawawala ba sa inyo? O kapag hinayaan nyo na lang yung mga ganon tao mga kababayan. Diba? Okay lang sana kung ang itutusok sa inyo hindi sa kung saan-saan. Diba? Okay lang sana kung ay tutusok yung tulad nito mga kababayan, no? Tignan nyo to. Ha? Mga kababayan, tignan nyo to, tong balita na to. Nako! Paborito ni Arnold Lopez ito. Kaya Aichang, mag-iingat ka, ha? Ito. Uminom, hinay-hinay, baka magaya po kayo dito sa lalaking ito. Yan, magaya kayo sa lalaking yan, mga kababayan. Usod mo na, usod. Diba? Magaya kayo rito mga kababayan. Ito naman mga kababayan, ha? Nag-umpisa sa kasarapan. Ha? Hanggang kalagitnaan, kasarapan. Nako, nung dulo. Oo, nung mahimasmasan. Nako, asunto na yan. Tingnan nyo mga kababayan kung paano nangyari na nag-umpisa sa kasarapan. Hanggang kalagitnaan. Nako, nung mahimasmasan mga kababayan, asunto ang kinalabasan. Panoorin nyo. Ito na. Kaya mga kababayan, nako, mag-ingat kayo. Mga mahilig uminom, hinay-hinay, baka
magaya po kayo dito sa lalaking ito. Arestado ang lasing na lalaki sa Cebu City matapos makipagsiping sa babaeng inakala niyang misis niya. Nako! Kita nyo mga kababayan? Yung mga asawa nyo, yung mga, mga pababae, mga palalaki, para sa inyo lahat to. Yung pag-iinom ninyo, dapat yung taman-tama lang. Hindi yung pag nalasing kayo, naghahanap kayo ng mapapasukan at papasok dyan. Huwag ganun! Huwag ganun! Biktima, inakala rin daw na mister niya ang tumabi at nakatalik niya. Nasa frontline balitang yan si John Aroa. Abot langit ang pagsisisi ng lalaking ito sa Cebu City. Nakita nyo? Abot-abot ang pagsisisi, mga kababayan na yun, nakakakulong. Tulungan ang bagsak niya matapos makipagtalik sa babaeng tinakala niyang misis niya. Pero mga kababayan, ganito lang naman tanong ko lang sa mga babae dyan. Tanong ko sa inyo, kayo ba hindi nyo mararamdaman na hindi pala yun yung mister nyo? Habang hinahalikan kayo? Tanong ko lang to Tanong ko sa inyo, habang ba hinahalikan kayo at inabot nyo ang langit, hindi nyo naramdaman na iba na yung kasiping nyo? Tulad nito mga kababayan, nalasing sila. Umuwi. Yung lalaki naman, maniwala ba kayo dyan na hindi niya alam yung uuwian niya na hindi pala niya bahay yun? At hindi ba niya kabisado yung papasukan niyang bahay at kwarto? At si kumari naman, abay, hindi niya rin alam na yung lumalaplap sa kanya at yung lumalapa sa kanya hindi niya alam na yun yung asawa niya. Paki-explain nga kasi alam nyo, hindi ako nainom. Bihira lang. Iinom ako 1 bote lang. Pag nakainom ako ng 1 bote, magagahasa nyo na ako Kaya iwas na iwas ako, mga kababayan. Pero alam ko pa rin yung nangyayari. Tuloy. Bakit? Ano? si kumari pala, paano yan nangyari? Ganito. Si kumari pala tinabihan mo. Ito yan. Bispiras nitong Pasko nang mag-inuman ang magkakapitbahay ng tamaan ng alak. Unang umuwi si kumare. Nagpatuloy sa pag-inom ang suspect na si Win. Dala ng kalasingan. Umuwi siya sa maling bahay. Imbis na sa kanila, kay kumare siya nagpunta. Ito ang matindi. Nagsiping ang dalawa. Naka! Yan! Mga nagsiping! Alak ng tinapa. Oy, kayo ba naniniwala sa ganyan? Ay, paki-comment naman mga kababayan. Ito, pambalasa lang natin kasi nakakabwisit na itong mga DDS no? Ha? Ano? Ha? Oo. Meron bang nangyari na sa inyo dyan? Baka mamaya nakarelate kayo dyan. Aba, pwede nyo i-share sa amin. Share nyo naman. Di ba kung lasing na ang lalaki, hindi na Naku, hindi naman. Ano? Talapa. Ano? Meron na ba kayong karanasang ganito? Na kayo nalasing. Tapos, kayo pumunta sa ibang kwarto. Ibang pugad ang dinapuan nyo. Yung mga babae naman dyan. Nung kayo ba'y nalasing, nagpadapo kayo sa ibang lalaki. Mga kababayan. Ano? Meron ba? Meron! Umamin na kayo. Atin-atin lang yung promise. Sino? Sige na. Amin na kayo. Meron? Okay na kay kumare, napatabi. Okay siya kay
Yun na nga. Kay kumpare nga tumabi. Ano? O, sino? Sino? Nakipaglaplapan lang. Hindi nga. Oo, nagsiping nga. Oo. Naniniwala kayo ron? Naniniwala kayo? Ito. Tignan nyo. Ito na mga kabayan, ulitin ko lang. Mga mahilig uminom, hinay-hinay, baka magaya po kayo dito sa lalaking ito. Arestado ang lasing na lalaki sa Cebu City matapos makipagsiping sa babaeng inakala niyang misis niya. Kita nyo, akala niya misis niya yon? Kahit anong lasing ko mga kababayan, alam kong yung sinisipingan ko, hindi ko misis yun. Hindi ko jowa to. Ganon. Diba? Ha? Makmak, nandiyan ka ba? Nangyari na ba sa'yo to? Tanong mo nga kay Koy. Kay Koy, tanong nyo. Mga kababayan. Ang galing no? Tapos, Biktima, inakala rin daw na mister niya ang tumabi at nakatalik niya. nako, inakala daw niya, biruin mo. Mga kababayan, kung talagang lasing na lasing at wala sa kamalayan, abay hindi nila alam na nagtalik sila. Tama mali? Ha? Tama mali? Kung talagang sila ay wala na sa katinuan, yung talagang blanco sila, mga kababayan, hindi nila alam yan na nagtalik sila. Diba? Hindi nila alam na may nangyaring Ha? Diba? Kalukuhan nito mga ito eh. Kalukuhan. Tuloy. May relasyon daw sila. Nasa frontline balitang yan si John Aroa. Ayan nag-flood na itong si Makmak Pablo. Madalas po mangyari sa akin yan. Tapos pag nakuha na ng mga babae, uy! Iniiwan daw na parang basa. Putik na yan! Talaga ba? Tuloy, Abot langit ang pagsisisi ng lalaking ito sa Cebu City. Okay lang, magsisi ka, naabot mo naman yung langit, di ba? Di ba, no? Sa kulungan ang bagsak niya matapos makipagtalik sa babaeng tinakala niyang misis niya. Pero si kumari pala, paano? Away na magulo yan, mga kababayan, Biruin mo, yung asawa ng kumpare mo at kumari mo yung tinabihan mo. Ha? Abay, grabe naman kung hindi nagkahalataan at hindi nagkakilanlan nung habang sila naglaplapan. Siguro mga kababayan, kwento ko lang siguro mga kababayan na nagkasarapan No, mga kababayan, siguro kahit alam niya na teka muna, hindi to yung asawa ko, pero teka, masarap na. Mabibitin ako ganun ba? Malamang ganun mga kababayan. Yung para bang, teka muna. Parang iba tong Iba talaga tong lumalapa Iba siya. Tapos sabi naman nung lalaki, mga kababayan, parang iba to Parang iba lasa. Oo, hindi ganito amoy na misis ko, pero teka muna. Oo, maiba naman. Ay, nako. Di ba? Kaya alam mga kababayan, wala na. Nandun na sila sa gitna magkakabitinan. Anong ginawa nila? Tinuloy pa rin nila. Hanggang napagod sila. Anong nyo kung nakailan? Saka mamaya naka-third round pa. Tapos kaya nga nakatulog na. Diba? Paggising nila kinaumagahan na. Aba doon pa lang nila nalaman daw na nagtsuktsak chenis sila. Alam pati na mga balita to. Pangbalasa mga kababayan, pangbalasa. Yan nangyari. Ganito yan. Bispiras nitong Pasko nang mag-inuman ang magkakapitbahay nang tamaan ng alak. Unang umuwi si kumare. Unang umuwi si kumare. Nagpatuloy sa pag-inom ang suspect na si Win. Nagpatuloy yung suspect sa pag-inom. Wala ng kalasingan. Umuwi siya sa maling bahay.
umuwi sa maling bahay. Mga kababayan, kahit anong lasing ko, nagda-drive pa ako pauwi ng malayo. Pero mga kababayan, alam ko pa rin yung gate namin, alam ko pa rin yung street namin, alam ko pa rin kung saan ako, liliko, kakanan, kakaliwa. Mga kababayan. Diba? Alam ko pa rin yung Victoria Court. Diba? Alam ko ng pati nga talay. Imbis na sa kanila, kay Kumari siya nagpunta. Ito ang matindi. Nagsiping ang dalawa. Nako, yun ang masarap. Ay, yun ang masakit. Yung nagsiping. Masakit yung mga kababayan. Masakit. Nagsiping eh. Sa pag-aakalang ang mga asawa nila ang kanilang katalik. Naniniwala kayo doon? Palusot lang nila yan. Akala nila, asawa nila yung katalik nila, siya babae, lalaki. Diyos ko naman, amoy pa lang ng hininga. Malalaman nyo na yan, ha? Diba? Baka may sinyasan. Sabi ni Monica Gulani, nagsinyasan sila. Sige tuloy. Kinabukasan, Pasko, pagkagising ni Kumare, nagulantang siyang si Win pala ang katabi niya sa kama. Ako, kita nyo, paggising ng umaga pa, nalaman na iba yung kasama. Naniniwala kayo dyan, mga kababayan? Malamang sa sobrang pagod nila, naku, napahimbing ang tulog ng mga yan. Diba masarap matulog pagkatapos ng masarap mga kababayan, lalo kapag nakatatlo. Diba? Aba, yan sarap ng tulog nun, mga kababayan. Aba, paggising mo niyan, mga kababayan, sigurado. Aba, merong pinangat na pampano. Diba? Diba? Ewan ko na lang kung hindi ka palutuan ng pinangat na pampano. Kung talaga namang di ba? Naku. Minsan kasi mga kababayan talagang masarap din minsan yung yung ganyang kasalanan. Sige. Sabi dito, yung mga babae, kampihan nyo yung babae rito. Kampihan nyo. Agad siyang nagsumbong sa mga pulis na agad ding ikinaaresto ng lalaki. Naku, isinumbong mga kababayan. Isinumbong. Isinumbong. Tapos, pagbukas niya ng mata niya, na-realize niya na hindi pala niya partner ito kaya kumaripas siya ng takbo. Naku, kumaripas ng takbo daw. Kasi naimasmasan na hindi to yung asawa ko, bakit to yung katabi ko? Diba? Ito naman si suspect, agad ding umalis at umuwi sa bahay nila dahil nga sa sobrang kalasingan. Nagsorry naman si Win sa kanyang kapitbahay at sa mister nito. Nako, sorry lang yon. Nako, ayawan na pagka... Ganito gawin mo. Sabihin mo, Win, para makabawi ka, tirahin mo rin yung asawa ko. Total naman Pasko. Di ba? Pag Pasko, uso naman yung exchange gift. Di palitan tayo. Pwede ba yun mga nakatalikod? Nakatalikod kaya di nakita pambira. Para naman. Hoy! Nananawagan kami. Kung sino man yung asawa nung tinira nito. Kung sino man yung tinira ni Win, yung asawa nun, baka naman pwede na. Bawi ka na lang sa asawa niya. Kaysa naman ito, makulong to. Diba? Makulong to. Tapos yung babae, mga kababayan, biktima pa ang feeling niya. So mga kababayan, may mga bansang ganyan na nagpapalitan ng asawa. Diba? Merong ganyang bansa, hindi ko lang maalala, basta napanood ko yan Ay biruin ninyo mga kababayan, nagpapalitan sila ng asawa. Diba? Kaya mahirap mga kababayan. Biruin mo kung asawa mo maganda, tapos bumisita ka.
Tapos yung asawa ng kaibigan mo, tsaka! Nako, mga kababayan, lugi yan! Lugi! Di ba? Pero sa kanila parang kultura daw yun eh. Kultura na yung nagpapalitan ng asawa. Kayo ba, okay lang ba kayo sa ganon? Palitan ng asawa? Ha? Parang ang sagwa eh, no? Parang ang sagwa. Oo. Ano, ready ka na? Palitan mo. Palitan mo. Tingnan nyo, naka-outfit na si Jen Angeles, oh. Oh, naka-outfit na. Ready na. Pupunta kami ng Japan, mga kababayan. Oo. Pupunta kami ng Japan pero hindi kami magrarally, ha? Oo. Siguro doon namin isasagawa yung ginawa nila. Mga kababayan, nakakaingit eh, no? Oo. Pero mga kababayan, sorry hindi ko talaga susundin yung ganyang kultura. Oo. Hindi talaga. Kahit na magkapit-pitan na ng lahat-lahat. Hindi ako papayag. Sige, tuloy. Humihingi po ako ng pasensya o sorry sa aking nagawa. Andito ako ngayon, nagsisisi. Sa kalasingan ko lang talaga yun. Yan, mga kababayan. Ano ang aral? Mga kababayan, huwag kayong tumutok sa inyong kainuman. Tumutok kayo sa inyong pulutan. Ha? Tandaan nyo yan. Pag nasa inuman, tumutok lang sa pulutan. Huwag kayong tumutok sa inyong kainuman. Mga kababayan, magugulat na lang kayo. Mag-CCR lang daw yan. Tapos sasabihin ng isa, samahan kita. Baka kasi kagating ka ng aso. Madilim. Kita nyo, mga kababayan, yung ganyang mga estilo. Ako, maraming beses ko pinagdaanan niya. Uy, huwag tayong magpaka-ipokrito. Huwag tayong magpaka-ipokrito dito. Alam nyo yung tinutukoy ko. Pag nalasing tayo, lalo nandiyan dyan sa harapan nyo, yung mga single na babae, single na lalaki, bigla-bigla nawawala yan sa inuman eh. Tapos magugulat na lang kayo pagbalik sa pagbalik doon sa inuman, mga kababayan, nawala ng ilang minuto. Aba, mga kababayan, makikita nyo yung babae, gulo-gulo na yung mukha eh. Yung lipstick napunta na sa pisngi eh. Yung buhok, akala mo sinabunutan ni ni taling eh. Di ba? Nako! Kaya alam nyo, mga kababayan, never talaga ako nakikipag-inuman. Oo. Madalas nagiging biktima tayo dyan eh. Ay, no. Alamin nyo na. Alam ko naman na, hoy, wag kayo, yung mga tawa ng tawa dyan, malamang mga yun eh, mga nangyari na sa buhay nila yan. Diba? Diba? Ako, mga kababayan. Oo, lahat ng tao, babae, lalaki, anumang kasarian, naku, may mga tinatagong kalokohan yan. Pansinin nyo yung mga tao, pansinin nyo yung mga tao na nakatula lang ganyan, tapos biglang ngumingiti, yung nakaganyan, tapos biglang ngumingiti ng ganon. Nako, mga kababayan, naalala niyan yung kalokohan niyan. Diba? Mangyayari pa lang.
legal wife naman ng suspect, aminadong nasaktan sa nangyari. Pero sana raw hindi ikulong ang kanyang asawa na nadala lang ng kalasingan. Oo nga. Pare, ito na lang oh. Mukhang maganda naman yung asawa ni Win ah. Swap na lang. Tingnan nyo oh. Kulong ang kanyang asawa. Maganda naman yung asawa. Tirahin mo na lang din. Putik na mga balita to mga kababayan. Talagang damay-damay to. Damay-damay to. Ano Lord Glenn, ano? Damay-damay to. Ay, nako. Pagka mga kababayan, wala na tayo sa politika, ganito na lang hanapin nating content, masaya pa. Kaysa naman, alam nyo, nakakasawa na rin yung mga DDS talaga no? Yung katangahan nila, naka-espalto na yung mga ulo. Na nadala lang ng kalasingan. Sakit, pero... Ang sakit po para sa akin pero wala akong magawa. Lasing kasi siya. Kilala ko talaga siya kapag malasing kaya binabantayan ko siya. Desidido naman magdemanda ang biktima. Posibleng maharap sa kasong rape at trespass. Yan na nga ba mga kababayan, biruin mo? Si ate naman magdidemanda pa. Aminin mo na ate, nasarapan ka rin naman, di ba? Diba? Eto, gusto ko makuha sa inyo yung opinion ninyo. Nasarapan si Kumare o hindi? Sige nga, nasarapan si Kumare o hindi? Benjamin Bernardo, ganun na nga. Sige nga, tanong ko lang, nasarapan si Kumare o hindi? Sige nga. Oo, mga kababayan. Sa mga naniniwalang nasarapan si Kumare, press 1! Putik na topic na to mga kababayan, tong admin ko kung ano-ano sinasabi. Sinasalpak mga kababayan. Kung ano-ano sinasalpak Putik na yan Sabi ko mga DDS lang kasi. Our beloved Boss Mike!